311. Pagkatapos makipag-usap kay Lucian sa telepono, nag-chat-chat muna si Luna kay Little Treasure nang may tumawag mula sa studio. Hello, Momo. Miss Luna, may nangyari. May nangyari kay Sir Harry. Dali ka na. Ang assistant sa studio, halatang nag-aalala, ang tinig. May nangyari kay Harry. Ano yun? Bigla siyang nahimete. Napabuntong hininga si Luna, bakit bigla siyang nahimete? Huwag kang mag-alala, papunta na ako. Malapit na ako. Ang pilyong bata na yan. Siguradong na-overwork na naman siya. Sa Spirit Studio. Pagbukas ni Luna ng pinto, nakita niya ang maputlang mukha ni Harry sa gitna ng tambak na gusot-gusot na draft papers. Nakahiga sa tabi niya si Momo, umiiyak ng todo. Miss Luna, finally nandito ka na. Tumingin si Momo kay Luna na para bang dumating na ang kanyang tagapagligtas. Sa pagitan ng iyak, sabi niya, tumawag na ako ng ambulance pero sabi ng ospital sobrang busy daw nila at hindi makapagpadala ng sasakyan. Mag-isa lang ako at hindi ko siya kayang buhatin. Iniabot ni Luna ang bag at cellphone sa assistant, pagkatapos yumuko at agad binitbit si Harry sa kanyang balikat bago siya ay patong sa sofa bed sa lounge area. Pinanood ni Momo si Harry na parang bitbit na bagong kasal at napabuka ang bibig niya. Miss Luna, ang galing mo na kaya mong buhatin ang isang lalaki. Hindi, magaan lang ang director mo. Hindi ba ako ang nag-assign sa'yo para alagaan siya? Bakit parang pamayat siya nitong mga nakaraang araw? Namumungay na sabi ni Luna. Agad na nagpakita ng guilty na mukha ang assistant sa sinabi ni Luna. Miss Luna, hindi ko siya mapagsabihan, baka hindi mo alam, kahit na sobrang mabait si Sir Harry, pag nagsimula na siyang magtrabaho, nagbabago ang buong attitude niya at nakakatakot. Parang nagiging gorilya siya mula sa isang unggoy. Kapag may narinig siyang ingay, sigaw agad sa akin. Hindi ko nga kayang gumawa ng kahit anong tunog kapag naglalakad lang sa room, lalo na pa kung paalalahanan siya na kumain at magpahinga. Miss Luna, sa tingin ko mas mabuti kung ikaw na lang mismo ang makakausap niya. Ikaw lang ang pinapakinggan niya. Mula unggoy hanggang gorilya. Nalito si Luna sa paliwanag ng assistant pero pumayag naman siya. Sige, kakausapin ko siya mamaya. Hinawakan niya ang noo ni Harry. Totoo nga, mainit ito. May kaunting lagnat siya. Momo, pumunta ka sa pharmacy sa ibaba, bumili ka ng gamot sa lagnat niya. Sige, pupunta na ako. Agad na tumakbo ang assistant pababa para bumili ang gamot. Inalagaan ni Luna at ng assistant si Harry buong gabi hanggang sa tuluyan itong nagising at sinubukang umupo. Boss, humiga ka, huwag kang gagalaw. Itinulak siya pabalik ni Luna at tinignan siya ng seryoso. Ano ang sinabi ko sa'yo mula pa sa simula? Ang katawan mo ang pinakamahalagang asset mo. Kung mawawala ang buhay mo, anong silbi nun? Yung mga hindi nakakaalam, iisipin nilang malupit na boss ako, inaabuso ko ang mga empleyado ko. Ito ang karma. Naiintindihan na niya kung ano ang naramdaman ni Lucas. Talaga namang mahirap maging boss. Hindi, okay naman ako, mabilis na tugon ni Harry. Mukha ka bang okay sa lagay na yan? Ako ang boss at kailangan mo akong sundin. Kung hindi, humanap ka na lang ng ibang trabaho. Mariing sabi ni Luna. Agad na nagpanik si Harry. Boss, hindi ko na uulitin. Please huwag mong sabihin yun. Tumingin si Luna sa pagod na anyo ng binata at napabuntong hininga. Tignan ko nga, kaya mo pa ba makadalo sa competition bukas? Dahil napag-usapan na natin ang flow ng maraming beses, ako na lang at si Momo ang mag-aasikaso ng lahat. Manatili ka lang sa bahay at magpahinga ng maayos. Boss, kailangan ko talagang pumunta. Finals na kasi, okay lang ako, hindi naman masyadong maraming gagawin. Kailangan ko lang bantayan ang mga modelo sa stage para siguraduhin walang pagkakamali. Nagpatuloy si Harry, kahit na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, mababa pa rin ang posibilidad na manalo tayo ngayon. Napakahalaga ng award na ito. Sigurado ako na pipiliin ni Calvin ang paborito kong gawa. Namutla ang mukha ni Luna. Para kay Harry, isang matinding laban ito. Hindi dahil sa ibang kakumpetensya, kalaban niya ang sarili niya. Huwag kang mag-alala, basta ginawa mo ang lahat ng makakaya mo, sapat na yan. Kahit hindi mo man makuha ngayon, magkakaroon pa ng susunod at isa pang susunod. Isang araw, tiyak na malalampasan mo ang mga masamang karanasan mo sa nakaraan. Walang hanggan ang posibilidad mo, samantalang ang ibang kakumpetensya, isang tambak lang ng design drafts na mauubos din balang araw. Wala kang dapat ikatakot, Harry. Tumingin si Harry sa mga kumikislap na mata ng dalaga at bigla siyang nakaramdam ng panibagong sigla. Tumanggo siya sa kanya ng may kumpiyansa. Sige, magpahinga ka na. May mabigat pa tayong laban bukas. Kinabukasan, sa Golden Award venue. Bilang pinakamataas at pinakakagalang-galang na award fashion design, marangya ang pagkakadekorasyon ng venue at may mahiwagang aura. Ang mga upuan ay nakasabit isang metro sa taas ng lupa at ang mga ilaw ay hinati sa 5 makukulay na strobes na nagniningning sa T-shaped stage na inspirasyon mula sa Noah's Ark. Mahirap makakuha ng pase sa kompetisyon dahil kilalang-kilala ang lahat ng naruroon sa fashion circle. Kahit si Luna ay nakatanggap ng imbitasyon dahil siya ang may-ari ng studio na shortlisted ang submission, hindi dahil celebrity siya. Pumasok si Luna kasama sina Harry at Momo Lander, kumikilos ng maayos at maayos ang posture. Ilang hakbang pa lang sila sa venue, nakita nilang nakaharang ang daan. Hindi pa nagsisimula ang kompetisyon, pero ang mga photographers at reporters ay sabik na nakapalibot sa pinakaabangan na designer na si Calvin Hunt, na inaasahang mag-uuwi ng award. Click-clack na ang shutter ng kanilang camera at sabik silang magtanong sa kanya. Calvin, kampante ka ba naman nanalo ka ngayon?
Sinasabi ng lahat na sa iyo talaga mapupunta ang Golden Award. Narinig namin na ang huling Golden Award winner, Teacher Lysander Vos, ay sinabi rin na ikaw ang panalo. Totoo ba yun? Marami ang seniors mula sa entertainment circle ngayon at ilan sa kanila ay mga fans mo. Suot pa nila ang designs mo para suportahan ka. Anong masasabi mo dito? Mukhang overbearing at kumpiyansa si Calvin sa tuwid niyang posture. Sa harap ng mga reporters, kalmado niyang sinagot, bawat design ay gawa ng buong puso ko. Natural lang nakampante ako sa mga ito. Pero, sa huli, kompetisyon pa rin ito, kaya kailangan natin iwan sa pagsusuri ng judges. Tungkol kay Teacher Lysander Vos, isa rin siyang senior na lubos kong iginagalang at nagpapasalamat ako sa kanyang papuri. At syempre, hindi ko rin makakalimutan ang pagmamahal mula sa mga magagandang ladies. Nang marinig ito, hindi nag-react sina Luna at Harry, pero sumabog si Momo, Puff. Ang kapal ng mukha ng taong to. Anong buong pusong gawa? Kanino ba talaga ang buong pusong gawa? Nang una siyang ma-hire, hindi alam ni Momo kung sino si Harry. Nang makita niya ang mga designs nito, tila pamilyar sa kanya ang hitsura. Dahil ang mga plagiarizer ay itinuturing na pinakamasamang klase ng designer sa mundo ng design, hindi maiwasang sarkastikong sabihan si Harry sa pangungopya ng style ni Calvin at iba pang negatibong bagay. Unti-unti, bumaba ang tingin niya kay Harry. Sa kabila ng negatibong pananaw ng assistant noon, hindi naman nagprotesta si Harry at nagpatuloy lang sa pagdesign mula madaling araw hanggang gabi. Paglipas ng ilang panahon ng pakikisalamuha sa kanya, unti-unti niyang napagtanto na may kakaiba. Halos buhay ni Harry ang nakataya sa bawat disenyo niya. Hindi iyon ang ugali ng isang plagiarizer. At saka, matapos siyang magtanong ng paulit-ulit kay Luna, nalaman niya ang mabigat na katotohanan. Kabanata 312. Salamat man o hindi kay Calvin, nakaharang ang daan ng higit sa 10 minuto bago tuluyang nagsimulang kumalat ang mga reporters para i-interview ang iba pang participants. Hindi kilala sa industriya si Harry, at nakamas pa siya dahil hindi maganda ang pakiramdam niya noon, kaya syempre, walang nakapansin sa kanya. Gayunpaman, natuwa ang tatlo na naiwan silang mag-isa ng mga media vultures at agad silang nagmadaling pumunta backstage para maghanda. Nang dumaan si Harry, sinilip siya ni Calvin ng may halong pagdududa. Pero pinanatili niya ang maikling tingin at nagpatuloy sa pakikipagtsikahan sa mga designer sa paligid na nagpapasikat sa kanya. Sa backstage, abala ang mga models sa pagpapaganda at ang iba, nakasuot lang ng underwear habang naglalakad-lakad. Marami ring male designers at assistants, pero sanay na ang lahat sa ganitong eksena. Dahil bago ito kay Harry, may bahagyang kaba sa kanyang mga mata. Pero nang magsimulang mag-focus siya sa mga damit na ipinapakita ng mga models, kumislap ang kanyang mata na parang agila. Wow, ang dami namang models na may napakagandang katawan. Kahit ako, natutulala, ani ni Momo habang mabilis na iniikot ang ulo para makita ang lahat sa kanilang kagandahan. Biglang may isang matapang na model na naglakad patungo sa kanila, naka-skyscraper heels, at sumigaw, "Move it!" Huwag hamarang. Ang model na nagpapalit ng damit sa harap ni Harry ay natulak niya at muntik nang matapakan ang kanyang gown. Buti na lang mabilis kumilos si Luna. Hinawakan niya ang model sa baywang at pinatatag habang umaalog ito. Kung hindi, baka nadapa pa ang model at nasira ang dress. Hey, anong problema mo? Halos masira mo ang dress namin. Tensyonadong sigaw ni Momo habang hinayla ang model para tumigil ito. Tiningnan ng mayabang na model ang kanilang outfit. Sa isang tingin lang, halata na halos kapareho ito ng design ni Calvin. Kaagad siyang nagpakita ng pagkakandescending at ngumisi ng masama, isang piraso lang ng basura na halatang kinopya. Mas mabuti pang maniwala kayo na pwede ko kayong ma-disqualify sa kompetisyon sa isang kisap mata. Move it. Gusto sanang makipagtalo ni Momo, pero nakilala niya ang model bilang ang sikat na si Angie Claire. Kilala ito sa industriya at malapit sa mga organizer ng award. Sa isang okasyon tulad nito, ang pang-iinsulto sa kanya ang huling bagay na dapat gawin. Kaya pinilit lang niyang itiklop ang labi at pigilan ang galit. Angie, dear, dali na. Oras na para magbihis. May tumawag sa kanya mula sa malayo. Agad nang umiti si Angie at lumapit. Oh my, Director Calvin, sobrang ganda ng dress na ito. Hindi ba, sabi ko na sayo, tiyak na magugustuhan mo. Pumapalakpak sa tuwa na sabi ni Calvin. Ma'am, gusto ko talaga. Ikaw lang talaga ang nakakagawa ng ganitong surprise sa akin. Hindi na nakapagtataka na sinabi ni Teacher Vos na sa iyo talaga mapupunta ang Golden Award ngayon. Puri ni Angie, tiningnan si Harry, at nagpatuloy. Pero ang standards ng Golden Award ay talagang bumababa na nitong mga nakaraang taon. Paano ba pwede magmukhang ganito ang isang gawa? Kanina lang, may nakabangga akong ilang designer at nakita ko ang gawa nila pero halata namang kopya lang ang dress nila sa style mo. Nakakatawa talaga. Nagpakita si Calvin ng attitude ng isang experienced professional at ngumiti ng maluwag. Haha, ganito talaga ang industriya, mas mabuti pang masanay ka. Pinaglaruan ni Angie ang material ng outfit sa kanyang kamay at mas lalo pang na-inlove dito habang tinitingnan. Teacher Calvin, ang galing mo talaga, bawat dress na ginagawa mo, kakaiba. Para kang ipinanganak para mag-design. Karapat-dapat ka sa papuri ni Teacher Vos. Lagi kang kinokopya pero wala talagang makakatalo sa'yo. Nang makita ni Harry ang damit na hawak ni Calvin, biglang namutla siya. Anong nangyari, Director Hill? Agad na lumapit si Momo, nag-aalala sa kakaibang itsura ni Harry. Napangisi si Luna, talagang ruthless itong si Calvin. Pinili niya ang parehong design. Naalala ni Luna na nabanggit na ni Harry sa kanya ang outfit na iyon.
Naalala pa niya kung gaano kasaya at proud si Harry nang sabihin niya ang design na iyon. Nanginginig si Harry habang bahagyang nanginginig ang mga kamay niya. Iyon ang design mula sa tuktok ng inspirasyon ko at iyon ang pinaka-perfect kong gawa. Ang tema nito ay buhay at may 6 na outfits mula sa seryeng iyon. Sapat lang ang dami para magamit ni Calvin sa kompetisyon ngayon. Gusto sana ni Luna na aliwin siya, pero huminga ng malalim si Harry at pinakalma ang sarili. Siya pa ang nag-aliw kay Luna, "Boss, magsisimula na ang kompetisyon. Ikaw na ang lumabas, susunod ako." Nang makita ang kanyang kalmadong kumpiyansa, hinaplos ni Luna ang kanyang balikat. "Sige, tawagan mo ako kung may kailangan. Momo, alagaan mo siya ng mabuti. Kapag masama ang pakiramdam niya o may hindi komportableng nararamdaman, sabihin mo agad sa akin." "Naiintindihan, Miss Luna. Kahit nasabunutan ako ni Director, determinado akong i-report siya sa'yo." "Mabuti, i-report mo lang, susuportahan kita." Habang pinapakinggan ng dalawa, tiningnan sila ni Harry ng helplessly, pero sa malamig niyang ugat, nakaramdam siya ng bahagyang init sa puso. Maingat niyang inilabas ang outfit para sa kompetisyon at kumislap ang liwanag sa mukha niya. Malapit nang magsimula ang kompetisyon at abala na ang venue sa anticipation. Pagkatapos makumplito ng mga reporters ang interviews sa mga participants, nagmamadali silang makapanayam ang mga kilalang pangalan sa industriya. Kamakailan lang, malakas na ipinromote ang Land Under Heaven na ipapalabas na sa mga sinehan. Bilang pangunahing babaeng karakter, mataas ang posibilidad na magkaroon ng exposés at mga topic tungkol kay Snow Windsor. Dagdag pa rito, gaya ng pagiging predicted winner ni Calvin Hunt sa Golden Award, si Snow naman ang may-ari ng history, kaya karamihan ng reporters ay nakapalibot sa kanya. "Miss Windsor, paano mo na-discover si Calvin Hunt? Pwede mo ba ikwento sa amin?" Mabilis na tanong ng reporters, inaakalang ito ang pinakamalaking scoop para sa publiko. Ngumiti ng mahinhin si Snow at sinabi, "Kung talagang gusto niyong pag-usapan kung sino ang mabuting judge ng talento, hindi talaga ako. Ang boyfriend ko ang unang nakadiscover kay Calvin. Pagkatapos, nakita ko na hindi naman siya pangkaraniwan, kaya pagkatapos ng ilang pag-uusap namin, nagdesisyon kaming mag-invest." Ang interesting naman ng story na iyon. Ibig sabihin, konektado talaga kayong mag-boyfriend sa isip. Kahit ang mga desisyon ninyo, tama lahat. Hindi pa man naipalalabas ang Land Under Heaven, marami na agad ang atensyon sa kanya. Siguradong maganda ang box office. Sinasabi pa nga namin na ang Land Under Heaven ay nominated sa ilang prestigious awards. "Wow, Snow, ang dami mong accomplishments ngayong taon." Papuri ng isa sa mas kilalang reporters. "Hahaha, oo nga, pinag-isipan ko pa nga ang headline kung sakaling manalo si Snow." Bumalik lamang sa kanilang upuan ang mga reporters nang i-announce ng host na magsisimula na ang kompetisyon. Bahagyang malayo si Luna sa main sitting area, nakasando sa isang kanto. Habang nagsimula ang host sa kanyang opening script, nakapikit siya sandali para magpahinga nang biglang may nakakainis na boses na narinig. Hindi ba't si Luna to, ang big star na Luna Windsor? Pumunta ka rin ba para manood ng kompetisyon? Hindi mo ba alam na kailangan mo ng entrance ticket ngayon? Mag-ingat ka baka paalisan ka dahil nag-crush ka." Ang nagsalita ay si Desiree, habang hawak ang braso ni Snow. Nag-flash ang inis sa tamad na mga mata ni Luna at dahan-dahan niyang itinaas ang tingin sa kanya, exaggerating ang pagkagulat. "Miss River, nagpalit ka ba ng trabaho at naging parte na ng security ngayon?" Namangha si Desiree, tapos sumigaw ng galit, "Ikaw ang security guard." Tumango si Luna na parang biglang na-realize. Sorry, merits lang pala ako. Mali ang akala ko." "Ikaw," gigil na sigaw ni Desiree. Mag-iliw na pinaalalahanan ni Snow, "Luna, nagpapaalala lang si Desiree. Lahat ng upuan ay reserved, hindi mo ka pwedeng umupo kahit saan gusto mo." Kabanata 313. Nakapikit na lang si Luna, pagod nang magsayang pa ng isa pang segundo sa mga taong ito. Hinailan ni Desiree si Snow palayo at naglakad patungo sa VIP seats. "Kalimutan mo na siya rin ang mapapahiya, hindi tayo. Hindi ko akalain na manggahas siyang pumunta sa lugar na ito. Alam ba niya kung ano ang fashion?" Nagatubiling sagutin ni Snow, baka nakatanggap nga siya ng invitation. Agad namang may kumbinsidong sagot si Desiree, "Walang chance. Napakahirap makakuha ng seats ngayon, kahit ang nanay ko ay nakakuha lang matapos humingi sa napakaraming tao. Halos hindi ko nga kayo masamahan dito." Ang relasyon niya kay Lucian Ford, mukhang maayos naman, sadyang sinabi ni Snow. Namutla ang mukha ni Desiree. "Hindi sa tingin ko. Kung hindi, sa kakayahan ni Lucian Ford, siguradong makakaayos siya ng front row VIP seat. Bakit siya mauupo sa sulok na ganun? Ang klase ng mga taong ito, nakakadiri. Laging nandyan." Napailing siya. "Sige, huwag na nating pag-usapan siya. Snow, pagkatapos ng award ceremony mamaya, diretso tayo sa Royal Jazz Hotel. Nakabook na ako ng room para sa inyo para mag-celebrate." Tiningnan siya ni Snow ng galit. "Hindi pa natin alam kung mananalo tayo ng award." "Bakit hindi mo alam? Nakapag-imbestiga na ako. Sa mga shortlisted works ngayon, ang designs ninyo ang pinaka-pinag-uusapan. Ang pinakamataas na award ay para sa inyo." Pagkatapos, lumapit siya sa tenga ni Snow at mahinhin na bamulong, "Pinakiusapan ko na ang nanay ko para sa inyo. Ang Golden Award ngayong taon ay kay Calvin Hunt. Huwag kang mag-alala." Kumislap ang mga mata ni Snow nang marinig ito, pero nanatili siyang mapagkumbaba. Mas mabuti pang hintayin ang resulta bago magsalita. Habang sinasabi niya ito, umupo rin si Calvin sa kanyang lugar.
Agad kinilig si Desiree. Hey, narito na ang talent natin. Pag napanalunan mo ang award ngayon, tiyak marami ang susubukang kunin ka, di ba? Miss River, tingnan mo siya. Ang boss ko ay reincarnation ng mga magulang ko. Kahit may pakpak pa akong lumipad sa langit, hindi ko iiwan ang boss ko. Palaging opportunista si Calvin at napakahusay pa niya sa pangbubola para makakuha ng pabor. Sa kabilang banda, naupo sina Harry at ang assistant sa tabi ni Luna. Okay na ba ang lahat? Ma'am, tumanggo si Harry. Nagawa na niya ang lahat ng kaya niya. Ngayon, wala na siyang magagawa kundi hintayin ang resulta. Agad na nagtapos ang opening speech ng host at opisyal nang nagsimula ang kompetisyon. Sa T-shaped stage, matapos ang isang ikot ng nakasisilaw na ilaw, ipinakita ang designs ng unang participant sa entablado. Nagpakita sa screen ang isang mahabang paragraph bilang introduction. Reese, panalo sa 17th Fashion Golden Awards. Miyembro ng Fashion Designer Association, miyembro ng Art of Fashion Council, dating ginawaran ng titulong Outstanding Fashion Designer, at Top 10 Best Fashion Designers. Ang tema ni Reese ay ang 12 Zodiac's Totem Elements, na nakakuha ng pansin ng lahat. Ngunit matapos ang maikling paghanga, agad na naramdaman ng lahat na tila pamilyar ang mga ito. Paf, pati si Reese ba, out na sa talented designers. Halatang halata ang style ni Calvin. Dahil ginawa ni Calvin na trending ang avant-garde style, sinundan lahat ang elements. Sobrang overdone na. Ang punto, sadyang ganito ang designs ng mga ito. Tingnan ng mabuti at makikita mong wala silang standout na elemento, completely miss nila ang natural flow at spontaneity ni Calvin. Habang pinapakinggan ni Momo ang mga kritisismo sa paligid, naramdaman niya ang malamig na pawis sa katawan. Pati mga impersonations ay binastos na agad. Aba, kapag lumabas na ang designs ni Director Hill, gaano kaya sila maghuhusga? Matyagang pinanood ng tatlo ang iba pang mga design ng participants at sa wakas, dumating na ang kanilang pagkakataon na ipakita sa entablado ang kanilang pride at joy. Ngunit, sa kanilang labis na pagkalito, ang sumunod na babaeng naglakad sa entablado ay hindi ang kanilang model kundi ang model ng ibang participant. Anong nangyayari? Nakatingin si Luna nang hindi makapaniwala. Agad namang tumindig si Momo. Lalapit ako sa backstage para magtanong. Hindi nagtagal, bumalik si Momo na may luha sa mga mata at nanghihina ang boses. Sabi ng organizers, na-rearrange kami para kami ang huling lalabas. Nang tanungin ko kung bakit, nagatubiling sabihin nila na mas maganda raw na huli kaming lalabas para kami ang finale. Pero, ang pangalawa mula sa huli ay si Calvin Hunt. Halos magkapareho na ang design natin sa kanya at ngayon, sinadyang inilagay kami pagkatapos niya. Kalimutan niyo na ang manalo ng award, tiyak na huhusgahan tayo ng sobra. Wala silang duda na malamang ay ang model na si Angie Claire ang nasa likod ng planong ito. Kilala ang babaeng iyon sa industriya bilang bastos at walang pakundangan. Isang maling hakbang lang at magdudulot siya ng gulo. Sa huli, si Harry ang nag-aliw sa kanila ng kalmado, walang problema, kung talagang ituturing na plagiarism ang designs ko, hindi naman mahalaga ang arrangement. Batay sa point system ang kompetisyon sa mismong venue. Automatikong tino-total ng 6 na judges ang average score na ibinibigay sa bawat design. Sa ngayon, mula sa lahat ng ipinakitang designs, 5 na ang nakakuha ng higit sa 9 na puntos. Sobrang sikip ng kompetisyon at mataas ang tensyon. Sa kasamaang palad para kay Reese, kahit na pinag-isipan niya ng mabuti ang kanyang gawa, nakakuha lang siya ng 7 puntos. Kitang-kita na hindi talaga nagustuhan ng judges ang pagsunod lang niya sa trend. Biglang sumiklab sa venue ang ingay ng paghanga at mabilis na pag-click ng mga kamera. Panahon na para mag-shine si Calvin Hunt. Kahit sina Luna, Momo, at si Harry mismo ay namangha sa mga models sa entablado. Siyempre, ang pinaka-nakakaakit na piraso ay suot ni Angie. Ang mahabang gown ay puno ng bulaklak na parang pagdating ng tagsibol, na agad nagbigay ng energetic vibe sa mga manunood. Ang vintage embroidery na hinalo sa modern dimensional tailoring ay nagtagumpay na pagsamahin ng lumang at bagong estilo, pati ang East at West, na malinaw na ipinakita ang perfect na fusion ng traditional culture at modern fashion. Ganon din ang tugma sa tema na, life. Sa isang internationally acclaimed model tulad ni Angie Claire, mataas na kalidad na brocade material, at isa sa pinakamagagandang silk sa mundo, nangingibabaw ang star piece at tinatabunan ang lahat ng iba pa. Ang Windsor Corporation ang nag-sponsor sa mga alahas na suot ng models at lalo lang nitong pinatingkad kung gaano ka-avant-garde ang linya. Isang salita lang ang pwedeng ilarawan sa buong line ni Calvin, perfect. Bawat dress ay nagdudulot sa mga tao ng kagustuhang bilhin ito kaagad. Ang mga female celebrities at socialites ay agad na nakipag-ugnayan para i-order ang mga damit mula sa series. Kahit na design ni Harry ang mga ito, alam ni Luna na habang mas pinupuri ang mga designs, mas lalo lang nadarama ni Harry ang panghihina sa loob. Habang papalapit siya para aliwin siya, nakita niya ang isang malaking at nakakatakot na paso sa kamay nito. Mahigpit niyang tinanong, anong nangyari sa kamay mo? Agad namang umatras si Harry. Wala, nagkamali lang ako. Nagche-check ka lang ng mga pieces. Paano ka naman napaso ng ganito? Momo, anong nangyari? Nakatingin siya kay Momo na may nakakatakot na tingin. Naguluhan si Momo at nataranto kung paano sasagutin si Luna. Hindi ko rin alam. Kanina lang, sabi ni Director Hill na may konti pa siyang tatapusin, kaya una akong dumaan para hanapin ka. Hindi ko rin alam ang nangyari. Boss, talagang wala lang po. Habang nag-uusap sila, lumabas na ang score ni Calvin. Tumingin si Momo sa score at agad na napuno ng hopelessness. 9.9.
Director Hill, papupurihan ba kita? Kailangan ba maging sobrang galing ng designs mo? Maraming designs na ang lumabas, pero wala pang nakakuha ng ganitong mataas na score. Ang pinakamataas lang noon ay 9.6. You're just too much. Kabanata 314. Hindi alam ni Luna kung iiyak o tatawa. Mukhang ang sobrang talento rin pala ay isang frustration. Ang gawa ni Harry ay hindi lamang may solidong tema, pati ang pagpapahalaga sa kultura ay nakapaloob, kaya perpekto para sa isang malaking award tulad nito. Sa lakas ng team at sa pinakamagagandang resources, hindi nakapagtataka na mahal ito ng mga judges. Lalong yumigting ang palakpakan sa venue at kalahati ng mga tao ay tumayo para bigyan ng papugi si Calvin at Snow kasabay ng kanilang pagbati. Lahat ng reporters ay nakatutok na rin sa kanya, handa na kuhanan ng eksena habang aakyat siya sa stage para tanggapin ang prestihiyosong award. Masayang-masaya si Calvin habang nakatayo at nagpasalamat sa lahat, sabay bungad ng mga mababang loob na salita, sobrang pinapahalagahan ninyo ako, pero ito ay resulta ng effort ng buong team. Lalo na ng boss ko, Miss Snow Windsor. Kung hindi dahil sa kanya, wala rin ang Calvin Hunt na nakikita ninyo ngayon. Ngumiti si Snow, huwag ka nang maging mababang loob, ikaw ang soul at core ng studio natin. Ngayong napanalunan na ni Calvin ang ganoong malaking award, natural na mas magiging maamo si Snow upang manatili siya at maging loyal sa kanya. Habang inaayos ni Calvin ang kanyang outfit at handa nang lumapit sa stage para tanggapin ang award, biglang inanunsyo ng host, "Everyone, please don't rush, may isa pa tayong huling participant." Ano, may isa pa? Anong nangyayari? Ibigay na lang ang award. Hindi ba sayang ang oras? Walang choice, ganun talaga ang kompetisyon. Masyado tayong impatient, hintayin na lang natin ang buong show. Nakasaad na ang resulta at pwede ko na gamitin ang oras na ito para ihanda ang content para sa interview mamaya. Nang marinig ito, huminto si Calvin sa gitna ng paglakad papunta sa stage at medyo awkward ang dating. Bigla niyang naalala na lihim siyang sinabihan ni Angie na inilagay ang copycat na huling lalabas. Nang naalala niya ito, bumalik ang mabuting ekspresyon sa mukha niya at umupo ulit. Kapag lumabas ang gawa ng huling participant sa stage, hindi lamang ito magiging magandang pagkakataon para mas lumutang ang kanyang galing, kundi pwede rin niyang gamitin ito para patahimikin ang iba pang mga bastos na laging kumokopya sa kanyang trends. Kaya dalawang bagay ang natutugunan sa isang hakbang. Hindi rin nagmamadali si Snow. Pagkatapos ng award, at ang ilang participants na pwedeng ituring na kompetisyon ay natapos na mas maaga. Ang natitira ay parang sideshow na lang para mas i-highlight ang kanilang performance. Lahat ng female celebrities at socialites ay lumalapit kay Snow para bumati, habang ang mga designers ay nakapalibot kay Calvin at puro siya ang nakatutok ng kamera. Kahit ang mga judges ay nagsimulang mag-impake at maghanda na umalis. Nang lumabas ang gawa ng huling participant sa stage, halos walang nakapansin. Hindi rin maganda ang lagay ni Harry, lumala ang kanyang lagnat at humihingal siya ng mabigat. Hindi rin nagamot ang paso sa kanyang kamay, marahil dahil patuloy niyang itinatago ang sakit. Hinawakan siya ni Luna habang nanginginig siya ng hindi matatag. Sandali na lang, makakauwi rin tayo agad. Gusto sana niyang dalhin ni Momo agad si Harry pauwi, pero alam niyang gusto niya talagang makita ang huling resulta. Nakita na niya ang participating design ni Harry at namangha siya rito. Kung hindi na ipakita ang life, siguradong panalo siya sa first place. Pero dahil ang life ang nauna sa kanila, hindi lamang hindi sila mananalo, pwede pa silang mabaigo ng husto. Biglang may malakas na zap, at ang maliwanag na ilaw na nakatuon sa tema ng life ay biglang bumaba. Ang musika ay nagbago rin sa mababa at malalim na tono, halos nakakapagpabagot, na nagdulot ng hindi komportableng pakiramdam sa mga nakikinig. Ilang sandali matapos ang prologue, biglang tumaas ang tono ng musika at unti-unting naging madilim ang venue. Lumabas ang unang model. Ang klasikong pulang gown ay elegante at nakakaakit, na parabang hindi ito damit kundi isang pulang araw na lumulubog sa abot tanaw. Ang bawat detalye ay produkto ng husay ni Harry sa paggamit ng elements tulad ng tradisyonal na embroidery at cloud motifs. Kahit napakaganda nito, kung ikukumpara sa maluho at marangyang design ni Calvin kanina, halos naiipit ito, parang wallflower, at halos napagod na ang mga manunood sa pagtaya ng aesthetics. Karamihan sa naruroon ay mabilis lamang na tumingin bago bahagyang magmukhang pang-aasar. Ngunit nang mapunta ang gown sa mas maliwanag na lugar at makita ang buong anyo nito, lahat ng mata ay nakatutok dito. Kahit si Luna ay nagulat. Paano? Ang mga designs na isinumite ni Harry ay orihinal pa rin niya, sunset, aurora, cherry blossom, waves, snowy forest, at starry night sky. 6 na uri ng gown na may kasamang elements ng kalikasan bilang color palette, pinalakas ng tradisyonal na tema. Ngunit ang espesyal dito, bawat gown ay may iba't ibang antas ng paso. Ang bakas ng paso ay hindi mukhang depekto. Sa katunayan, ito ay nagpakita ng kakaibang eleganteng decadence, na agad na nakakuha ng pansin ng lahat. Pagkalipas ng ilang sandali, muling nakabalik sa kanilang sarili ang mga tao at nagsimulang palakpakan. Ang mga photographers na namangha ay ginamit ang kanilang galing at mabilis na itinutok ang mga kamera sa stage. Oh wow, burn marks! Ang sapulang gown ay napakaganda. Para kang nakikita ang isang prinsesang nag-iisa pero nananatiling elegant. Ang si Blue Mermaid dress na iyon ay napakaganda rin. Halos nawala na ang buntot sa paso, pero napaka-tragic at maganda. Naalala ko tuloy ang kwento ng Little Mermaid Princess. Kakaiba, pero paano kaya nila naisip ito? Dumarami ang mga taong nakatingin sa stage, lahat ay namangha.
Pagkalipas ng ilang sandali, nag-flash sa screen ang tema ng kanilang participatory work, Nirvana Reincarnated. Ang galing, sobrang galing. Isang judge ang tumayo agad, hinawakan ng dibdib at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Talagang kahanga-hangang ideya ito. Matagal na mula noong nakakita tayo ng ganitong spirited work. Haha, ang bagong tema dito ay may aura. Pero gusto ko ito. Dahil sa paraan ng presentasyon, lahat ng pansin ay nakatuon sa galing ng tema at walang nakapansin sa elements. Si Luna ay naantig ng labis. Hindi nakatakataka kung napaso ang kamay ni Harry, talagang. Gaano kaya kalaki ang determinasyon niya para personal na paso ang kanyang mahigpit na pinagtrabahuhan ng higit sa kalahating buwan. Ang pagbibigay buhay pagkatapos ng kamatayan ay nararapat sa kahulugan ng designs at ng bagong tema nito, Nirvana Reincarnated. Ang host ng award ceremony, na may background sa fashion design, ay matagal na tumingin sa huling design bago muling makabalik sa katotohanan at maalala na may trabaho siya. Bahagyang umubo siya at sinabi, "Sunod, tingnan natin ang scores mula sa ating mga judges." Isa-isa, itinaas ng mga judges ang kanilang scoreboards. Unang judge, 10 points. Ikalawang judge, 10 points. Ikatlong judge, 10 points. 10 points sunod-sunod. Sa wakas, dumating sa huling judge, si Amara Vogue, na kilala bilang napakapiki na fashion designer. Kanina para sa gawa ni Calvin, siya ang nagbigay ng pinakamababang score. Judge na siya sa nakalipas na 8 events at sikat sa pagiging mahigpit. Hindi pa siya kailanman nagbigay ng perfect score. Sa sandaling iyon, lahat ng mata ay nakatutok sa kamay ni Amara. Matapos ang isang nakapipinsalang paghihintay, dahan-dahan niyang ibinunyag ang kanyang scoreboard, 10 points. Kabanata 315. 10 points. Ang score ng ating huling contestant ay full 10 points. Diyos ko, talagang 10 points ito. Nakakamangha. Kahit ang pinakastriktong judge natin, si Teacher Vogue, ay nagbigay ng perfect score. Hindi ito inaasahan. Isang dark horse ang lumitaw sa dulo ng ating kompetisyon. Sabik na sigaw ng host. Sumigaw si Momo mula sa kanyang upuan at mahigpit na niyakap si Harry, 10 points. 10 points. Wow, hindi ako makapaniwala. Director Hill, ang galing mo talaga. Mula ngayon, magiging diehard fan mo na ako. Hinaplos ni Luna ang balikat ni Harry, nakangiti at halatang humahanga. Ang galing talaga ng baby Harry ko. Matapos ang maraming rounds ng matinding kompetisyon, lumitaw na ang ating Golden Award winner. Ngayon, nais naming imbitahan ang ating huling contestant, si Mr. H&L, na umakyat sa stage at tanggapin ang kanyang premyo. Tama, ang contestant na ito ay gumamit ng anonymous name sa entry niya at talagang curious ako kung sino ang misteryosong contestant na ito. Sabik at bihasa sa pagpapasabog ng excitement ang host, kaya agad niyang pinasiklab ang chismis para sa lahat. Dahan-daang nakabalik sa kanilang sarili ang mga tao sa venue. Wow, anong nangyayari? Sino si H&L? Saan siya nanggaling? Hindi namin alam, ang nakalagay lang sa screen ay design director mula sa Spirit Studio, at wala nang iba, kahit ang totoong pangalan niya. Spirit Studio, sino ang may-ari? Hindi ko pa narinig yun dati. Pinapayagan ng kompetisyon ng anonymous entries at maraming tao ang gumamit ng pseudonyms. Hindi na talaga pinagtuunan ni Luna ng pansin ito nang banggitin ni Harry na gusto niyang gumamit ng pseudonym sa entry niya. Pinayagan niya itong magdesisyon, iniisip na marahil gusto lang niyang ipaalam ang sarili kapag nagtagumpay na siya at iyon ay naiintindihan. H&L, sandali lang nag-isip si Momo, tapos biglang napaiyak sa excitement. Wow, H&L, Miss Luna, hindi ba ito initial niyo ni Director Hill yun? Ha, ang initial namin, hindi naman ito iniisip ni Luna. Manamham, tumango si Harry, halatang nahihiya. Ay nako, ang baby ko, ang sweet mo talaga. Tunay na naantig si Luna. Nang lumabas ang score, tumayo si Calvin, namumula ang mukha sa galit, kitang-kita ang mga ugat sa kanyang noo. Tinutukan niya ang 6 na dresses at habang pinagmamasdan ng maigi ang bawat maliit na detalye, napuno ng takot ang kanyang mga mata. Ang mga designs na ito, parang pamilyar na pamilyar, lalo na kung paano hinawakan ang bawat detalye. H&L, pwede ba? Hindi, imposible. Wala namang alam si Harry bukod sa design, kaya paano siya makakabalik ng mag-isa? Wala man lang siyang pera noong umalis siya. Malamang ay pinatalsik siya ng landlord at namam-alamo sa kalsada, kaya paano siya makakasali sa Golden Award? Bukod pa rito, graduate siya sa design at hindi niya gagawin ang anumang shady na bagay na ganito. Paano ito nangyari? Natalo si Calvin Hunt, sigaw ni Desiree sa pagkabigla. Isa lang itong kakaibang obra. Tiimbagang sabi ni Calvin. Wala namang pakialam si Snow sa designs. Resulta lang ang inaalala niya. Naiilang siya at malamig na tumingin kay Calvin. Hindi mo ba sinabi na walang magiging problema? Paano ka matatalo sa isang nobody? Nagngangalit ang mga ngipin ni Calvin at itinago ang kanyang pagkakapanik. Ako na ang bahala dito, Miss Windsor, huwag kang mag-alala. Pagkatapos, nagbigay siya ng senadorya sa ilang tao sa crowd. Naunawaan naman ng ilang designer na umaasa sa resources ni Calvin ang ibig niyang ipahiwatig at nagsimulang magreklamo. Objection. Pwede na lang ba manalo sa award kung kinopya ang design ng iba at sinunog pa? Hindi ba sobrang dali niyan? Tama, kahit sino dito pwede namang magsunog ng damit. Hindi ba dapat lahat ay manalo na lang? Iyon ay isang outlandish design lang. Matapos mailabas ang sunod-sunod na reklamo, hindi na nakapagpigil ang ibang designers.
Maaaring ayos lang kung matalo sa Calvin, pero sobrang nakakasakit sa pride nilang matalo sa isang baguhan, kaya nagsimulang questionin ang pagiging patas ng kompetisyon. Ano ginagawa ng mga judges? Nasuhulan ba sila? Nadismaya ako, hindi ko akalaing gagawa rin si Amara Vig ng ganitong bagay. Gusto namin ng rematch. Nalito ang host, sinubukan niyang pakalmayan ang audience pero nabigo. Pagkatapos pasimulan ni Calvin ang mga reklamo, sumiklab ang kaguluhan. Ilang judges ang natakot at tumingin kay Amara. Teacher Vogue, ano po sa tingin niyo ang dapat gawin natin? Dapat ba naming muling i-reassess ang designs? Talaga namang nagulat kami kanina, pero ngayon na tiningnan ko, hindi tama na magbigay ng full 10 points. Tama, malaki ang impluwensya ni Calvin sa industriya at baka maapektuhan ang reputasyon ng award kung mali ang ating desisyon. Nginitian ni Amara ang mga iyon at malamig na sinabi, okay lang ba kayo? Sino ba ang judges, kami o sila? Kung lahat sila ay eksperto, bakit kailangan pa kami dito? At bakit kayo nakaupo pa rito? Ilang salita lang, maaapektuhan na ang desisyon nyo. Anong klaseng judge kayo? Nahihiya ang ilang judges at tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos, kinuha ni Amara ang mikropono. Mukhang may nagdududa sa aking hatol. Ganon kasi, sobrang unfair mo ngayon. Halatang plagiarism ito, hindi sapat ang simpleng pagsunog para itago yun. Sigaw ng isa sa crowd, puno ng galit. Tumingin si Amara sa audience ng malamig at walang ekspresyon na sinabi, una, lahat kayo ay nagsalita tungkol sa plagiarism, pero ano ba ang kahulugan ng plagiarism? Avant-garde trends, traditional elements, pwede namang isipin ng kahit sino. Isa itong publicly available theme, hindi eksklusibong design. Nakabase ito sa kakayahan ng isa para gawin itong exceptional. Pangalawa, pwede ba kayong magsunog rin? May nakaisip ba sa inyo? Sino ang nakaisip? Ano ang ginawa nyo? Bakit hindi nyo ginawa noon kung naisip nyo? Napatahimik ang mga designers sa tanong ni Amara. Naintindihan nilang sila'y hindi makatuwiran. Tama na pwede itong gawin ng kahit sino, pero mahirap isipin at isakatuparan ng tama, kaya ito'y nagulat sa lahat. Kahit ganun, base sa kabuuang kakayahan, wala pa rin sa level ni Calvin ang anonymous na H&L. Sigaw ng isa, hindi pa rin kumbinsido. Gumamit si Amara ng mas matindi at malamig na tono at tumingin ng direktang sa crowd. Bilang mga designer, hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Ano ba ang layunin ng award na ito? Kabanata 316. May matinding presensya si Amara at napabulong ang karamihan, fashion design. Tama, tugon niya, ito ay award para sa fashion design. Ang pinakamahalagang parte ng award na ito ay hindi ang model, hindi ang materyales, at hindi ang galing ng pananahi. Ang sukatan nito ay ideya at pagiging malikhain. Ang Golden Award ay para sa pinakamahusay na designer, hindi para sa pinakamagandang model, hindi para sa pinakamahal na materyales, at lalo hindi para sa pinakasikat na designer. Kung iyon lang ang basehan, kahit sino pwedeng maging designer. Bakit pa kayo nandito? Para lang maging dekorasayon. Matalim ang dila ni Amara, walang preno, walang hinahalayang mukha. Wala sino man ang makatingin sa kanya ng diretso. Pagkatapos, tumitig siya sa direksyon ni Calvin at malakas na sinabi, ika-23 taon na ng Golden Award. Ang proseso namin ay lantad at hindi kailanman pinakikialaman ng ibang tao. Noon, ngayon, at sa hinaharap, hindi kami papayag na maimpluwensyahan ang resulta. Kinamumuhian namin ang sino mang sumusubok manipulahin ang kompetisyon. Malaya ang lahat na i-audit ang proseso ng paghusga. Malinaw na para kay Calvin ang mga salitang iyon. Isang tahasang sampal sa pagtatangka nitong baliktarin ang resulta gamit ang koneksyon at impluwensya. Naisip ng lahat, imposibleng kaya ng isang baguhang designer mula sa maliit na studio na suhulan ang 6 na hurado. Pero si Calvin, siya ang siyang pilit nagpapaiba ng desisyon. Doon nagsimulang magbaligtaran ang tingin ng mga contestants at photographers, at ngayon ay matalim silang nakatingin kay Calvin. Tama si Amara Vogue, ang mga designer na nagrereklamo kanina, naghahanap lang ng gulo. Pati kami na hindi eksperto, nagulat. Paano mo masasabing pangit ang design? Matagal ko nang nararamdaman na masyadong mayabang si Calvin. Ano naman kung avant-garde trend ang ginamit? Kahit nagpasikat siya nito, hindi naman siya ang unang gumawa. Tulad ng sabi ni Teacher Vogue, kahit sino pwedeng gumamit nun. Siya lang ang nagpapakaimportanteng parang siya ang nag-imbento. Natural lang siyang kabahan, yung award na inaasahan niyang mapupunta sa kanya nang walang kahirap-hirap biglang nawala. Alam mo bang gaano kalaking impact nito sa kanya? May punto, sa panahon ngayon, puro peke at mababaw ang karamihan ng awards, pero ang Golden Award, tunay na prestihiyoso. Pagkatapos magsalita ni Amara, kumalma ang mga judges na kaninang natatarante dahil sa kaguluhan. Ipinaliwanag nila isa-isa ang dahilan ng kanilang score, at pare-pareho nilang naabot ang iisang conclusion. Sa kabuuan, napagdesisyonan naming lahat na ang Golden Award ay mapupunta kay designer H&L mula sa Spirit Studio. Sumabog ang napakalakas na palakpakan sa buong venue. Ang mga babaeng celebrities na inanyayahan ay sobrang excited. Sanay ang industriya ng fashion sa mabilis na pagbabago at ngayon, may bagong sumisikat na bituin. Gusto na agad nilang makakuha ng damit mula sa misteryosong dark horse na ito. Ang mga celebrities na kanina'y nakapaligid kay Snow ay nag-uunahan ng malaman kung sino ang bagong sikat na designer. Pag-ubo ng host ay inanunsyo niya, ngayon, inaanyayahan natin si designer H&L na pumunta rito sa entablado. Nakatinging nakangiti ang female host, hawak-hawak ang tropeyo, at iniisip na ang lalabas ay isang matangkad, gwapo, at charismatic na lalaki.
Sa sandaling iyon, bawat paningin ay naglilibot, sabik na hanapin kung sino ang Dark Horse na ito. Lalo na si Calvin, hindi matago ang panggigigil, galit, at pagkasuklam sa kung sino man ang nanalo. Sino? Sino siya? Imposibleng may hindi siya kilalang ganito kagaling na designer sa buong industriya. Nang inaabangan na ng lahat na umakyat sa stage si designer H&L, biglang may nangyari. Biglang nawalan ng malay si Harry. May lagnat na siya kanina pa, pinipilit lang niya, pero hindi na kinaya ng katawan niya. Tuloy-tuloy ang host sa pag-announce na umakyat na ang misteryosong designer sa stage. Natarante si Momo. Anong gagawin natin ngayon, Miss Luna? Hinawakan ni Luna ang sobrang init na noo ni Harry at inilalayan siyang samandal sa balikat niya. Dadalhin ko siya sa ospital. Ikaw na ang tumanggap ng award para sa kanya. Ha, ako. Halos matulala si Momo, nakanganga. Sa huli, para siyang maliit na kunhong umakyat sa stage, halos matisod pa dahil sa sobrang kaba at lalong ikinagulat ng lahat ang itsura niya. At ang suot niya ngayong gabi. Nakalolita style dress siya, parang cute na Japanese doll. Ano to? Siya ang designer ng Nirvana Reincarnated. Little girl, hindi naman logical. Sa ganitong klaseng grand style, kahit hindi lalaki, dapat man lang grown woman. Legal age na ba yan? Ah, kayo po ba ang designer H&L ng Nirvana Reincarnated? Tanong ng host, halatang naguguluhan. Tumaas ang kilay ni Amara at hinawakan ang baba niya. Ikaw ba ang representative ng totoong designer? Base sa instinct niya bilang veterano sa industry, alam niyang hindi siya ang totoong designer. Tumanggo si Momo at magalang na yumuko sa audience. Pasensya na po, hindi makakapunta si H&L ngayon dahil masama ang pakiramdam niya. Ako po ang assistant niya at nandito lang para tanggapin ang award para sa kanya. Saka lang natahimik ang lahat. At lalo pang naging misteryoso kung sino talaga si H&L. Natapos ang competition, maingat na dinala ni Momo ang trophy at palihim na umalis bago pa siya maagawan ng mga journalist. At napunta ang buong atensyon kay Calvin at Snow. Miss Windsor, natalo ang history ngayong taon. Ano po ang masasabi ninyo? Literal at hindi direktang sinabi ni Amara Vogue na sinubukan ninyong kontrolin ang resulta ng competition. Director Hunt, natalo kayo kahit best design na raw ninyo iyon. Ano pong pakiramdam ninyo? Mukhang hindi malaman ni Calvin ang isasagot, halatang hindi maganda ang lagay niya. Samantala, walang tigil ang pag-ring ng phone ni Snow mula nang lumabas ang resulta. May ilang big clients ang nag-cancel ng reservation. Nawalan agad ng ilang milyon sa loob lang ng ilang minuto. At mas masama pa roon, ang unknown na Spirit Studio ay posibleng maging pinakamalaking kalaban nila. Nakita ni Calvin ang ekspresyon ni Snow at alam niyang delikado na ang sitwasyon. Miss Windsor, local award lang naman to. Maliit na bagay lang. Maliit, $5 million ang nalugi sa atin sa ilang minuto lang. At ang pinakamasakit, paano niya haharapin ang mga tao? Dati sinasabi nilang mahusay ang taste niya at may treasure, siyang designer. Ngayon, hindi siya nanalo at naparatangan pa siyang sinusubukan ay manipulate ang result. Nagngingit-ngit si Calvin sa loob. 5 million. Mas malaki pa kinita natin dati. Pero maingat pa rin ang tono niya. Miss Windsor, maniwala po kayo. Temporary lang to. Oo, may hawigang design niya sa style ko, pero hawak na natin ang market. Hindi niya makukuha ang customers natin. Dapat lang hindi. Kabanata 317. Kinabukasan, lahat ng headlines sa fashion news ay tungkol sa Dark Horse na nanalo ng Golden Award. Sinagad-sagad nila si Calvin, brutal ang pagkakadescribe sa Walk of Shame niya, kasama pa ang picture kung saan nakatayo na siya mula sa upuan. Handang umakyat sa stage para kunin daw sana ang award. Gaya ng dati, mas uwa at mas dramatic pa ang news kaysa sa normal na chismis. New designer H&L storms Golden Award, a young girl. Calvin Hunt defeated, the end of his era. Dark Horse in the Golden Award, snatching the limelight. Who's behind the Spirit Studio? Sa Platinum Palace. Weekend at day off ni Lucas. Nangako si Luna na dadalhin si Little Treasure sa theme park kaya maaga itong nagising, nag-empake na. Si Lucia naman, nakapijama pa pero wagas ang pagwagayway ng dyaryo sa harap ng kapatid niya. Bro, tingnan mo, nanalo si Harry Hill sa Golden Award. Full marks pa, nilampason niya si Calvin Hunt. Sobrang astig ni sister-in-law. Nakapulot siya ng genius. Kalma lang si Lucas, umiinom ng tina para bang alam na niya ang lahat. Pero ano bang ibig sabihin ng pseudonym na H&L? Special ba yun? Harry Hill, pero yung letter L ay ano? Napaisip si Lucian, tapos bigla siyang natauhan. Ah, Luna for letter L, oh. Napatingin siya kay Lucas, tapos mabilis na nag-comment. Loyal naman itong tao, ginamit pa initial ng nila ng boss niya para sa name. Habang nag-uusap sila, dumating si Butler doon kasama si Luna. Agad siyang tinitigan ni Lucian. Little Luna, nandito ka na. Grabe ka, ang dirty-minded mo. Nangasim ang mukha ni Luna. Ano na namang kalokohan yan? Bakit ako dirty-minded? Itinuro ni Lucian ang 6 na dress sa dyaryo. Yung design team mo. Umikot ang mata ni Luna. Ano bang pinagsasasabi mo? Rebirth from the fire, yun. Napaka-positive kaya ng theme. Nagbigay naman si Lucian ng malisyosong tingin. Pero iisa lang naiisip ko. Ano na naman yung naiisip mo? Hindi na umaasa si Luna ng matinong sagot. Umasta si Lucian na seryoso. Woman, you're playing with fire.
Nay na si Luna, hindi niya na talaga kaya. Ikaw ang dirty-minded. Hindi niya na ito pinansin at lumapit kay Lucas. Boss, nasaan si Little Treasure? Pagkarinig ng boses ni Luna, mabilis na tumakbo palabas si Little Treasure. Inakay siya ni Luna at binuhat. Ready ka na? Tinapik ni Little Treasure ang bag niya, na para bang sinasabing more than ready na siya. Alright, alis na kami. Bukas aalis si Luna papunta sa ibang bansa para sa roadshow. Isa sa pupuntahan niya ay Amerika, at planado niyang dumaan ng Philadelphia para makipagkita kay KD. Kaya bago siya umalis, gusto muna niyang mag-spend ng fun time kasama si Little Treasure. Weekend ngayon kaya maraming tao. Mag-ingat kayo, paalala ni Lucas mula sa sofa. Hinawakan ni Luna si Little Treasure at Commandant. Boss, hindi ka ba sasama sa amin? Nagulat si Lucas, napaangat ang tingin mula sa documents niya. You want me to go? Usually, hindi siya sama-sama kapag si Luna at Little Treasure ang lumalabas. Iniisip kasi niyang baka mas makapag-enjoy sila ng sila lang. Kaya hindi niya in-expect na iimbitahin siya ni Luna. Tapat na tumanggo si Luna. Yeah. Pero bigla niyang naalala ang isang bagay. Oh, maraming tao doon at medyo pambata yung lugar. Boss, kung ayaw mo, pwede namang. I like it. Agad na ibinaba ni Lucas ang documents niya, tumayo, at kinuha ang coat mula sa hanger. Kumislap ang mga mata ni Luna. Nag-aalala siya na baka hindi sumama si Lucas, kaya hindi niya in-expect na papayag ito agad. Mas close na si Little Treasure kay Lucas ngayon, kaya natuwa rin siya nang marinig na sasama ang tatay niya. Kitang-kita ang excitement sa mga mata niya. Ito ang unang beses na lalabas silang tatlo, siya, si Tita Luna at ang daddy niya na magkasama. Habang nakatingin sa masayang family, may isang patay na isda sa sofa na naghihingalo sa lungkot. Iiwan niyo na naman akong mag-isa. Hinaplos ni Luna ang ulo ni Lucian. Behave ka dito sa bahay, ha? Bibilhan kita ng candy pagbalik ko. Sa tingin mo bata ako. Ayoko ng candy. Nakasimangot si Lucian. Gusto ko cotton candy, yung rainbow colored. Napatulala si Luna. Nakarating silang tatlo sa theme park sakay ng kotse. Dahil may malaking firework display mamayang gabi, sobrang daming tao na puro pamilya at magka-couple. Ako na kay Little Treasure, sabi ni Lucas. Nabahala si Luna na baka maipit si Little Treasure kapag siya ang may hawak, kaya ibinigay niya ito. Okay. Hawak ni Lucas si Little Treasure sa isang kamay, at ang kabilang kamay naman ay nakasuporta sa balikat ni Luna habang naglalakad sila papunta sa attraction. Ayaw talaga ni Lucas ng maingay at mataong lugar, pero hindi niya ipinapakita ang pagkailan niyang ito. Buong araw niya silang sinamahan. Sobrang patient, walang reklamo, nakipag-selfie pa ng madami. At tuwang-tuwa si Luna nang gawing phone wallpaper ni Lucas ang isa sa pictures nila. Pagsapit ng gabi, nakabackpack si Lucas ng bag ni Little Treasure, may ilang zodiac masks na nakasabit sa leeg niya, may hawak na snack sa isang kamay, at cotton candy ni Lucian naman sa kabila. Tahimik lang siyang sumusunod sa dalawa, walang kahit anong reklamo. Bilis, bilis, boss, doon tayo, malapit na magsimula yung fireworks. Hawak-hawak ni Luna ang kamay ni Little Treasure habang tumatakbo. Pagkaraan ng ilang hakbang, bumalik siya at kumapit sa braso ni Lucas. Napatingin si Lucas sa kanya, tila nagulat, para silang totoong pamilya. Nagsimula na ang fireworks show. Isang maliwanag na ilaw ang umakyat sa langit at sumabog, at ang buong kalangitan ay nagliwanag ng napakaganda. Sunod-sunod ang pagsabog ng mga fireworks. Habang pinapanood ito, napalingon si Luna sa lalaking katabi niya. Ang side profile nito ay maliwanag dahil sa mga paputok. Napansin ni Lucas ang titig niya at tumingin din sa kanya. Bumuka ang bibig ni Luna at may sinabi, pero dahil sobrang ingay ng fireworks, hindi niya narinig kahit ano. Kaya tumingin siya kay Luna nang may halong pagtataka. Sa ilalim ng langit na pan ng kumukutitap na ilaw, lumapit si Luna at bumulong ulit, kahit alam niyang hindi niya maririnig. Lucas Ford, I like you. Kabanata 318. Gabi na. Matapos ihatid ni Lucas sina Luna at Little Treasure pabalik sa Pearl River Hotel, hindi siya agad umuwi. Sa halip, tinawagan niya si Lucian at pinapanta ito sa isang bar. Bro, niyaya mo ako sa bar. Akala ko guni-guni ko lang. Sa ilalim ng mahinang ilaw, halos natatakpan ng anino ang mukha ni Lucas. Matagal siyang tahimik bago nagsalita. Possible kaya? Possible na ano? Naguluhan si Lucian. Na, baka may nagugustuhan ng iba si Luna, sabi ni Lucas. Nanlaki ang mata ni Lucian. Ha, sino? Ako. Halos may buga ni Lucian ang iniinom niya. Teka, bakit mo naisip yun? Pakiramdam ko lang. Napakamot si Lucian. Bro, may nangyari ba today? Nakakunot ang noo ni Lucas, halatang may bumabagabag sa isip niya. Parang, sinabi niya, na gusto niya ako. What? Sinabi ni Little Luna na gusto kanya. Napangat ang boses ni Lucian sa sobrang excitement. Pero teka, bakit parang? Nung fireworks sa theme park, may sinabi siya. Pero sobrang ingay, hindi ko marinig. Muli siyang napakunot noo, pinipilit maalala. Nagbalik ang pagka-excited ni Lucian. Marunong ka magbasa ng lips, so naintindihan mo. Umiling si Lucas. Hindi laging 100% accurate ang lip reading. At ang gulo ng paligid, ang hirap mag-focus. Pero higit sa lahat, hindi kasi ako makapaniwala. Noong una, hindi siya sigurado kung tama ang nabasa niya.
At nang ulitin ni Luna ang sinabi nito, hindi niya lubusang nabasa ng tama ang labi nito. Tumingin lang siya sandali, hindi naglakas loob na mag-conclude. Kung bakit siya nagduda, hindi dahil sa salita, kundi dahil sa mga mata niya. Mga matang parang lumulunod sa ilaw ng fireworks, mga matang parang tuwirang kumakatok sa puso niya. At doon niya nakita ang isang bagay na, hindi niya naisip kailanman. Bro, bakit hindi mo subukang i-test si Little Luna pagbalik niya? Suhestyon ni Lucian. Sa bihirang pagkakataon, pumayag si Lucas. Manam. Gusto rin niyang malaman ang sagot. Kinabukasan, maagang lumipad palabas ng bansa si Luna. Pagkatapos ng ilang araw ng movie promotion tour, sa wakas ay nakarating sila sa huling destinasyon, Washington DC. Dahil hindi ito kabilang sa major cities ng tour, halos walang gustong sumama. Pagod na ang lahat. Si Luna lang at isang actress na may konting scenes ang nag-volunteer, kaya sobrang touched si Director Gozon. Masipag si Luna, walang reklamo, hindi mahilig sa mabit sa spotlight. Naisip na nga ni Director Gozon na gawing leading role si Luna sa isa niyang movie next year. Sa hindi malamang dahilan, sumama si Dave sa last day ng promotion gayong isa o dalawang events lang siya nagpakita nitong mga nakaraang araw. Nakatulog siya sa buong flight. Pagtanggal niya ng sleeping mask, napansin niya si Luna ay nagbabasa ng script sa ilalim ng dim light. Napailing siya, Lil Luna, anong problema mo? Bakit ka nagsisipag ng ganito? Nang mapansing malapit na ang takeoff, isinara ni Luna ang script niya at tumingin kay Dave. Paano ko susuportahan si Lucas kung hindi ako magsisipag? Hindi nakasagot si Dave. Suportahan, si Lucas. Si Lucas Ford na may sariling conglomerate. Si Lucas Ford na walking bank vault. Hindi ba, Mission Impossible yun? Dave ignored his thoughts and mumbled. Then hindi ba maghihintay na lang hanggang mamatay si Uncle? Tumahimik ka nga, wag mo akong kinukontra, malas yan. Totoo naman sinasabi ko, pero baka kaya mo pa akong buhayin. Umikot ang mata ni Luna. I like to challenge the impossible. Napangiwi si Dave habang pinagmamasdan ang dalaga. Alam niyang seryoso siya. Akala niya noon sumuko na si Luna, pero mali siya. Mula sa dating duwag na batang babae, ngayon pinili nitong manatili sa tabi ng taong mahal niya. Palagi niyang iniisip na walang puso si Luna. Ngayon lang niya naintindihan na hindi siya heartless. Hindi lang talaga si Dave ang para sa kanya. Pinilit niyang itago ang nararamdaman at tinapik siya sa balikat. Gusto mo uminom mamaya, the best nightclubs in the world nasa DC. Malaki ang agwat ng mayaman at mahirap sa US. May sobrang yaman tulad ng DC, pero may mga lugar na parang ghost town gaya ng Philadelphia. Alam ko namang may ibang balak yang imbitasyon mo, inirapan siya ni Luna. No, I want to sleep. Bukas na kasi ang araw ng pagkikita nila ni KD, kaya kailangan niyang maging handa. Aalis na ang crew bukas ng hapon. Pagkatapos niyang magpahinga ngayong gabi, pupunta siya sa Philadelphia ng maaga, makikipagkita kay KD, tapos babalik bago umalis ang crew. Lil Luna, ano na naman? Hindi pa nga kayo nun, tapos umiiwas ka na sa nightclubs. Umiling si Luna. Those who don't have someone they like would never understand. Paano mo nalaman na wala akong gusto? Ha, meron. Sino? Isang gago. Perfect, bagay sa brat na kagaya mo ang isang bastos na lalaki. You. Pagkatapos ng roadshow, nagyaya ang buong crew na gumala. Tumanggi si Luna at bumalik sa hotel para matulog. 5 AM, tumunog ang alarm. Imbes na umungol pa, bumangon na si Luna, kinuha ang bag at bumiyahe papuntang Philadelphia. Sa outskirts ng Philadelphia, kumain siya ng breakfast sa isang restaurant, tapos nagpalit ng outfit sa CR. Paglabas niya, naka-male disguise na siya. Sinabi sa kanya ni first senior brother na ang meeting point nila ay isang underground casino sa gitna ng Philadelphia. Pamilyar siya sa lugar dahil minsan siyang tumira doon ng isang taon, pero dahil sa riots, maraming gusaling bago, kaya hindi niya makilala ang paligid. Pagkalipas ng matagal, may ilang landmarks na rin siyang na-recognize. Dahil sa effort ng gobyerno, maraming pulis na umiikot. Mas mukhang maayos ang lungsod kumpara dati, wala nang rambulan sa umaga. Pero ang hindi alam ni Luna, ay may mga matang nakatutok sa kanya mula nang lumapag siya sa Amerika. Boss, nasa Philadelphia na yung babae. Talaga. Sa leather sofa, isang lalaking blondeng may blue eyes ang bahagyang tinulak ang buhok niya palayo sa tenga pero wala naman siyang tenga. Parehong pinutol. Totoo, boss, akala ko hindi tayo makakagalaw sa DC, pero may mga tao tayo na nakakita sa kanya noong lumabas siya ng hotel at dumiretso dito sa Philadelphia. Nagbihis pa siya na parang lalaki kaya halos hindi namin nakilala. Pero ibig sabihin ito. Kabanata 319. Habang nagsasalita ito, inilapag niya ang dalawang picture sa mesa. Luna Windsor, Lou Logan. Iisang tao lang sila, pero bakit hindi siya kasama ni Satanas? At bakit gumamit pa siya ng ibang identity para manatili sa tabi ni Lucas Ford? Interesting, hawak ni Augustine ang baba niya, nag-iisip. Gusto mo ba akong mag-imbestiga, boss? Tanong ng tauhan. Umiling si Augustine at napakamot, halatang hindi interesado. Hindi na kailangan, wala namang saysay, mamamatay rin siya dito. Ngayon, nanlaki ang mata ng tauhan. Boss, gusto niyo siyang, pero may koneksyon siya kay Satanas. At tauhan niya si Mark Samson. Tumahimik ka, napangiwi si Augustine habang sumakit ang lugar kung saan pinutol ang dalawang tenga niya. Ramdam niyang muli ang kahihiyan. May lakas ka pa bang sumuwi sa utos ko?
Wawala po, sir. Kunin niyo siyang buhay, single niya. Gusto kong makita nila kung paano ko siya pahihirapan hanggang mamatay. Nagningning ang mata nito sa matinding dugot galit. Kung hindi dahil sa babaeng iyon, hindi sana bumagsak ang plano niya. Hindi sana siya napunta sa sitwasyong ito. Walang kakampi, walang armas. Mahal na mahal ng mga kaaway niya ang babaeng iyon. Ngayon, ipapalasap niya sa kanila kung anong presyo ang kabayaran ng pagyurak sa kanya. Hindi mapakali ang tauhan, kaya nagtanong ulit, "Boss, kapag nalaman ito ni Satanas?" Napahagalpak si Augustine. Yung basura na yon, nagtatago pa rin sa Straits of Malacca. Pag nalaman pa niya, bulok na ang bangkay ng babae. At bukas may mga taong kukuha sa atin palabas dito, kaya ano ang ikinatatakot mo? Ayaw mo bang ipaghiganti sina Damian at Alice? Nanginginig man ang panga, tumanggo ang tauhan. Okay, magdadala ako ng mas maraming tao. Mukhang malaking problema ang babaeng iyon. Tinulak ni Augustine ang babaeng nakahawak sa kanya. Hintay, sasama ako. Nang malinaw na ang direksyon ni Luna, hindi siya dumiretso sa kasino. Dumaan muna siya sa isang maliit na shop na halos hindi napapansin. Sir, pabili ng Glock 17. Hindi niya naipasok ang P226 na bigay sa kanya ni Lucas dahil sa customs, kaya kailangan niyang bumili ng bagong baril para protektahan ang sarili. Hindi siya kampante gumala sa lugar na ito nang walang armas. Sa loob, isang matabang lalaki ang naglilinis ng mga bala. Hindi man lang siya tumingin. Hindi kami nagbebenta sa mga bagong customer. Sir, sure ka bang bago ako? Ngumisi si Luna. Napasimangot ang may-ari at napatingin pataas pero pagkalipas ng isang segundo, nanlaki ang mata niya. Nang alog ang baba niya, nalaglag ang mga bala sa sahig, at halos gumapang siya papailalim ng mesa. Ay ikaw, hindi ka ba umalis? Bakit ka bumalik? Mabilis nitong sinilip ang likod niya kung may kasama siyang iba. Alam ni Luna kung ano ang hinahanap niya. Ang maliit na shop na ito ang isa sa pinakamalaking underground trading spots. Maraming klaseng bagay dito, hindi lang armas, pati mga lumang gamot at rare items. Noong dati, madalas silang pumunta dito ng second senior brother para mangagaw ng items. Palagi itong nagkakamigraine pag dumadating sila. Kunin mo na ang gusto mo. Bilasan mo, sabi ng may-ari, halatang kinakabahan at gusto nang mapaalis siya. Naglakad-lakad si Luna at pumili ng baril. Magkano nito? Hay hindi, ayoko ng pera mo, kunin mo na lang, umalis ka na. Napsamangot si Luna. Hindi pwede yan, disente na akong tao ngayon. Malapit nang maiyak ang may-ari. My lord, ano bang gusto mo? Tumingin si Luna sa kanya na parang inosente. Gusto kong magbayad. Ayaw talagang tanggapin ng may-ari ang pera niya at napapahawak ito sa ulo. Ayoko talaga. Nenes na si Luna. Buisit, sabi kong magbabayad ako, suntukin kita dyan eh. Sirang-sira ang prinsipyo niya sa buhay sa ginagawa nito. Matagal bago sa wakas sinabi ng may-ari ang presyo. Binayaran naman ito ni Luna at umalis na masaya. Naiwan ang may-ari, nanginginig habang nakatingin sa pera sa mesa. Hindi niya inasahang magbabayad talaga ito. Pagkalabas ni Luna ng shop, sinuwerte siyang may dumaan agad na taxi, kaya pinara niya iyon diretso papunta sa destinasyon. Pumikit muna siya para magpahinga, pero maya-maya, may malakas na bang. Sa likod ng kotse, may tumama ng napakalakas sa taxi. Mga taga-Philadelphia ay natural na sensitibo sa gulo. Nataranta ang driver, ramdam ang peligro, kaya agad itong tumalon palabas at tumakbo, iniwan ng taxi. Sumunod si Luna at lumabas din. Una niyang inisip na riot o hold-upan lang, pero nang makita niyang apat na lalaki ang bumaba mula sa kotse na bumangga sa kanila at pinaikutan siya na may nakatutok na baril, alam niyang iba na ito. Life and death situation. Automatic siyang umabot sa baril sa bewang niya. Anong nangyayari? Para talaga sa kanya ang atake. Hindi niya kilala ang mga lalaking mapuputi ang balat. Hindi rin siya nakagulo kanina para magkaroon ng bagong kaaway. At siguradong hindi rin mga dating kaaway. Hindi siya aatakihin ng mga iyon ng broad daylight. Ibaba mo ang baril. May suot na itim na sleeveless ang leader, nakatingin sa kanya na may panghahamak. Bilis. Mukhang alam nitong magaling siya bumaril, kaya halatang nag-iingat. Pumutok ito malapit sa paa niya bilang babala. Nakabantay ang tatlo pang kasama, handang tumira kapag gumalaw siya. Bang! Umangat ang alikabok sa tabi ng paa ni Luna. Alam niyang duhado siya. Apat silang may baril, wala siyang magandang anggulo kaya napakagat siya sa labi at hinihagis ang baril palayo. Huminga ng maluwag ang leader, pero agad muling nagpakita ng marahas na anyo. Bruha ka, pinatay mo ang mga kapatid ko. Maghihiganti ako ngayon. Nagulat si Luna. Pinatay ko, sino-sino, baka nagkakamali ka. Pinapahabol niya ang usapan para maskan ang paligid at makahanap ng chance. Lalo namang nagalit ang lalaki. Tigil, itaas mo kamay mo, lumapit ka ng dahan-dahan. Bigla niyang nakita ang isang police car na dumadaan. Natuwa siya, ililigtas siya nito. Pero habang handa na siyang sumigaw, diretso lumapit ang police car sa kanila. Lumabas ang isang pulis, nakangiti, parang kaklose pa ang leader. Yo, anong meron? Wala, personal na bagay lang. Pakibantayan lang, ha, huwag hayaang may lumapit na iba. Ayaw naming may madamay na inosente. Sure, walang problema. Nanigas si Luna habang pinapanood ang paglayo ng police car. Hindi lang siya hindi naligtas, tinapon pa mismo ng pulis ang tanging escape route niya. Buisit, mukhang may impluwensya talaga ang mga hiyip na ito. Kabanata 320.
Nainip na ang leader. Dahil akala niya wala nang laban si Luna, sinenyasan niya ang mga tauhan niya na hulihin na ito. Pero paglapit nila, 3 putok ang umalangaw-ngaw. Bang, bang, bang. 3 lalaki ang bumagsak sa loob lang ng 1 segundo. Namutla ang leader habang nakatingin sa mga tauhan niyang nakahandusay. Nakita niya si Luna na may hawak na baril na umuusok pa ang dulo at itinutok iyon diretso sa ulo niya. Ikaw, hindi mo ba tinapon yung baril mo? Napatitig ito sa baril na nasa sahig. Nandoon pa rin. Umikot ang mata ni Luna na parang tinitingnan ng isang tanga. Sino nagsabing isa lang ang baril ko? Bumili siya ng 2. Nagngit-ngit ang leader. Fuck you, tusong Asian. Hindi ako tuso, tanga ka lang, sagot ni Luna ng may ngisi. Sino sa tingin mo mas mabilis? Ikaw o ako? Nanginginig ang kamay ng lalaki, tumutulo ang pawis sa sentido nito. Kung ordinaryong babae lang si Luna, hindi siya matatakot. Pero ngayon alam na niya na siya si Lulugan. At ayon sa mga balita, siya ang may pinakamahusay na gunmanship sa lahat ng kasama ni Satanas. Sinamantala ni Luna ang pagkataranta nito at pinaputukan siya. Bang! Mabilis tumalilis ang lalaki at nailigtas ang mga vital parts niya, pero tinamaan ang balikat. Tumilapon ang baril nito sa lupa. Sapat na iyon para makatakas si Luna. Ayaw na niyang magtagal pa roon. Pero biglang may narinig siyang napakaraming yabag. Paglingon niya, daan-daang armadong lalaki ang nakapalibot sa kanya. Ang leader na tinamaan kanina ay ngumisi ng panatag habang lumalapit sa isang lalaking blonde na may asol na mata, at magalang na bumati. Boss! Mukhang siya ang tunay na pinuno. Walang emosyon itong tumingin sa 3 bangkay at sa sugatang tauhan. Maputi ang balat, matangos ang ilong, asol ang mata, mahaba ang blonde na buhok. Pero parang may kakaiba sa kanyang tenga. Umakma ang hangin, at doon niya nakita ng malinaw, wala siyang tenga. Tinignan ng lalaki si Luna na parang wala siyang takas, saka ngumiti ng nakakatindig balahibo. Sa boses na singsama ng itsura niya, sinabi niya. Tumakbo ka, bakit hindi mo ituloy ang pagtakbo? Hindi ba may kasabihan kayong mga Asyano? Hindi ka dumadaan sa pintuan ng langit, pero pinapasok mo ang impyernong walang pinto. Napamura si Luna sa sarili habang tinitingnan ang napakaraming lalaking nakapaligid sa kanya. Ano ba problema ng mga to? Ganito karami ang dala nilang tao para lang hulihin siya. Ano tingin nila, hinahabol nila yung boss ng mafia. Dati silang nakabase sa Philadelphia, pero lumipat na ang totoong puwersa sa ibang lungsod. Mukhang ang blonde na lalaking ito na ang may hawak ng lugar ngayon. At ngayon, para siyang daga sa bitag. Walang lusot. Habang nag-iisip siya ng paraan, dahan-daang lumapit ang blonde na lalaki, tinitignan siya na parang may masamang binabalak. So, ikaw ang babae ni Satanas. Pagkarinig niya sa sinabi ng lalaki, iisang salita lang ang pumasok sa isip niya, putik. Sino ba naman siya? Isa lang siyang nobody. Paano siya maa-attract ng ganito karaming tao? Ngayon, malinaw na kung sino ang may kasalanan. Hindi, mabilis na sagot ni Luna. Ngumisi ng malamig ang lalaki at pinisil ang baba niya. Hindi, binitawan niya ang alliance namin dahil lang sayo. Nawalan ako ng tenga dahil sa tao niyang si Mark Samson. Napakurap si Luna. Si First Senior Brother ang humiwa at nagtagal ng tenga nito. Habang nakikinig sa mapait na reklamo ng lalaki, nagsimulang mabuo ang buong sitwasyon sa isip niya. Naalala niya ang huling beses na napunta siya rito, nang makasalubong niya ang mga tao sa abandonadong arsenal habang hinahanap niya si Lucas. Ayon sa mensahe ni Annie, naka-alliance ang grupong ito sa organization noon, pero nasira iyon dahil sa insidenteng iyon. Pagkakaintindi niya sa nangyari, bigla siyang nanlamig. Kung tama ang hinala niya, wala siyang ligtas. Kahit tanggihan niya ang relasyon nila ni Satanas, nakapatay na siya ng tauhan ng lalaking ito. Hindi siya pakakawalan nito kahit anong sabihin niya. Babae ka pala ng taong yun, ano, gusto kong ang tikman. Dinulas ng earless man ang daliri niya pababa sa leeg ni Luna, kinikilabutan siya sa sobrang pagkasuklam. Kumislap ang talon ng kutsilyo. Ginamit ng lalaki ang dagger para hatiin ang shirt niya mula sa kwelyo pababa. Napunit ang coat at inner shirt niya, at lumitaw ang maputi niyang balat. At sa ganitong ayos, mas nanakit pa sila tingnan kaysa hubad. Napatingin ng may libog ang lahat ng lalaki. Alam ni Luna ang iniisip nilang lahat. Napapaligiran siya, kinuha na ang huling baril niya, wala na siyang panlaban. Patay rin naman siya anuman ang mangyari, kaya mas mabuti pang subukan niya kaysa maghintay ng katapusan. Habang lahat ay nakatutok ang tingin sa katawan niya, sinipa niya ang lalaki sa singit. Bang! Isang bala ang dumiretso sa hita niya at napasigaw siya sa sakit. Pero mabilis siyang nakareact kaya't naiwas-iwas niya ang katawan niya at hindi tumama sa vital areas ang bala. Napahawak ang lalaki sa singit niya, namumula sa hiya. Gusto mo talagang mamatay, ano? Nakatutok sa kanya ang lahat ng baril. Isang senadoryas lang mula sa lalaki, tapos siya. Pero tinitigan lang sila ni Luna ng malamig. Oo, mas pipiliin niyang mamatay. Nabasa iyon ng lalaki, hinablat nito ang buhok niya at sinigawan. Hindi ka mamamatay ng ganyan kadali. Kontrolado na niya ang buong Philadelphia. Siya ang hari dito. Si Satanas, hindi makakarating dito lalo na't may malaki itong problema ngayon. At kung makarating man, mamamatay rin siya dito. Walang sino mang makakapagligtas kay Luna. Kinilabutan siya sa tingin ng lalaki lalo na sa many occasions na ngisi nitong nagbibigay sa kanya ng matinding pagkadiri. May ilang sasakyan ang dumaan, napatingin ng mga driver sa gulo dahil sarado ang daan.
Pero nang makita nila kung ano ang nangyayari, namutla sila at agad nagmaneho palayo. Ilang ulit siyang nagsignal ng tulong, pero wala kahit isa ang tumigil. Sa huli, napabuntong hininga na lang siya. Wala na siyang aasahang tulong mula kanino man.